na mag-roll. Kayo na po mag-roll, ha? Ay na. Okay. Your Manny, first of all, congratulations for the Quaresma season. Okay. Usapan natin paano man nag-start yung Quaresma concept from this Manila Hotel. Paano Okay. nag-start yung Quaresma? Well, of course, every Holy Week, nagdo-drawing na ako ng something about the life of Christ. Na-tiyempo talaga na itong series na to, tapos na nung in-approach ako ni Attorney Elba para sa exhibit. Originally, ang ano niya is sana sa Manila Clock Tower kasi siya ang curator doon. But I was so proud and very honored at dito ako sa Manila Hotel na sila ang nag-endorse sa akin. Kaya natuloy itong exhibit na to. But honestly, hindi ito biglaan. But kahit 2 weeks lang yung pagitan, yung aking preparasyon, ready naman talaga yung team ko because most of my works talaga is folk and rituals about Philippines. Yeah, kaya natuloy itong Quaresma. Tiyempo naman dito sa because there's a book pa rin about Quaresma, but ang it was prepared by Hilda Cordero Fernando when I was a photographer. So, puro photographs ang contribution ko ron. The theme is Quaresma. Kaya doon ko rin ibinase yung aking exhibit. Ano pa yung may variation ng color, yung mga light na may dark na side ng Quaresma. Anong nakuha yung concept from that? Well, actually, ang Holy Week naman sa atin, hindi naman ganun kalungkot Masaya. Kaya yung kulay ko, kung mapapansin mo, even yung mga cards na nagawa sa akin sa UNICEF, kulay Pasko. Kasi kahit hindi Pasko yung motif, pero yung kulay, Pasko. So ang pinakang mahalaga rin kasi is nakakatulong na i-share yung blessings na binigay sa akin through UNICEF cards. Ito naman, yung Quaresma, suppose sabihin napakalungkot, pero hindi malungkot ang Quaresma sa atin tayo, may mga penitensya tayo, may mga mahirap na natin, na yung ginagawa ng ating mga kababayan, pero still, nakatawa sila, even if nahirapan sila doon sa In fact, may mga pinapako pa nga sa Pampanga mga ganun bang, mga ritual ang ating ginagawa. Sir, can you walk us through the creative process of Quaresma? Well, Quaresma, kung mapapansin mo ito, is hindi naman talaga really the life of Christ. Ito is the rituals about Quaresma, about Holy Week, o sabihin na natin Santong Araw, maraming So, sa iba-ibang probinsya kasi may kanya-kanyang ritual. At sa Marinduque, may mga Morion Mask. Sa Pampanga, may pinapako sa krus, And sa ibang bayan, talagang sila ng mga flagellants, gano'n. And these are, for me, is napakagandang theme for folk and rituals. Sir, if we're going to ask you one piece of art here sa exhibit today, if one lang, ano yung parang mas nagre-represent sa inyo ng Quaresma sa lahat ng mga display ko today? One lang. Yung umpisa, yung Hosanna, yung Palaspas. Kaya itinaon ko na araw ng Palaspas, yung opening. So because of Palm Sunday. Palm Sunday. Yes, sir. Sir, meron po ba kayong art or previous exhibition na similar din sa theme ng Quaresma? Well, iba-iba kasi meron akong series ng different kind of culture sa ibang bansa. Ang isang in-exhibit ko is similar to Quaresma. Naging artist in residence ako sa Jerusalem. So I stayed in the old city. Sponsor ito ng Israel Embassy, and it was I stayed there for 2 weeks. 45 days. So, ichinempo ko na Holy Week ako mag-start sa Jerusalem.
And after that, nung makauwi ako, as I came down from Jerusalem, yun ang team ng Shiyoko. Siniyoko yun sa Ayala Museum. But ang tema is something about Jerusalem. Related din sa Holy Week. But ang ibang klaseng Holy Week doon kasi medyo naguluhan ako. Gawa ng 4 na relihiyon yung nasa isang nasa walled city. So, even yung mga madre, nagse-selfie sila dun sa mismong tomb ni Christ. Oo. So, yun, doon sa tanong mo, similar yung aking show. But ang theme is, As I Came Down from Jerusalem. Yun ang title ng show ko. Sir Manny, follow-up sir po. Sir Manny, follow-up question. How long does it take to create all the entire series? To curate ito? I mean, para mabuo po yung buo kasi parang... Ito 2 weeks lang. 2 weeks lang. Pero since early 70s, marami na akong drawing sketches about the life of Christ. Nag-show na ako ng the life of Christ noon sa Mega Mall. Ito ni-request ni Mrs. Henry C. noon. But, ano yun? The life of Christ from birth to resurrection. Yung ano na yun. Still with me, yung mga collection. Kasi hindi naman lahat ng show ko are for sale. Iba, tinatabi ko lang. How does it feel po na parang to create something about art, about life of Jesus? Parang how does it feel? Well, actually, it's a blessing para sa akin. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman nasusunod yung 10 Commandments. Iisa lang ang commandments. Kung huwag ka lang ng iisa, yun lang, tapos na. Wala akong Actually, by nature, I was baptized sa Aglipayan. Hindi ako bininyagan sa Catholic religion. But nagpa-convert, bininyagan din ako na nag-aral ako sa UST. So I stayed in France for 6 months when we did a big mosaic mosaic artwork sa Cathedral ni Saint Therese. Naroon sa permanent collection. This is in Normandy, in Lisieux, and this is the second most visited shrine sa France, next to Lourdes. Maraming mga peregrinos or pilgrims na nakakakita ng it's about 5 meters by 20 meters yung 4 meters by 7 meters yung size nung inside the Cathedral of St. Therese. Okay. Sure, Manny, you said earlier na a lot of these are based on the rituals na mga na-experience nyo. So is it correct to say that those experiences were nung bata pa kayo? Or medyo meron din dyan na inspired na yung mga na-experience nyo in the last 2 years? No, mula bata pa. And I'm a keen observer of the rituals from, alam mo, even ako, naglalaro na kami noon ng, we call it poon-poonan. Nagmomold kami ng putik. Then nilalagyan namin yan ng ng bulaklak, and yung mga bata, kami mga bata ng araw, ipinoprosesyon din namin yan. So, I think walang kamatayang ritual yan sa atin as long as naniniwala tayo sa Diyos. Kung naniniwala tayo sa pagka mabuting tao, something like that. But because of yung modernity or some of the traditions po medyo namamatay na rin in terms of yung ibang mga bata hindi na sila napasahan ng mga ibang tradisyon. So, pag hindi napasa, kung minsan namamatay. Yeah, so, etong exhibit niyo po, if there's a message that you want the viewers to get, ano po yung message na yun? Ang message ko is, parang to unified, parang reunion. Alam mo, kaya umuwi rin yung iba ng Holy Week is because bonding ng pamilya. Kaya laging may kulay, may lungkot, may saya. Sinetsyempo nila na kung mahaba ang bakasyon ng Holy Week, nagkakameron talaga ng camaraderie ang
walang kaibahan yan sa Mexico. Ano? Merong naging art in residence din ako sa Mexico, yung El Dia de los Muertos. Pag All Saints Day, talagang umuwi ang mga Meksikano to be there in their homeland para makiano sa pamilya. Kaya isang banding yan ng pagka tayo, pagka Pilipino. Ganun. Sir, in terms of methods po, meron po bang kakaiba o may bago po kayong ginawa dito sa series na? Marami. Oo. Kasi dito gumamit ako ng, ang ibig mo sabihin medium or Yes, something. Oo. Gumamit ako ng airbrush, gumamit ako ng iba-ibang kulay, iba-ibang pattern, maraming figurasyon. Kasi hanggang ngayon, I'm still a student of different kinds of art. Not necessarily painting. Kung ako, makikita mo ko hindi masyado sa mga art gallery, kundi sa hardware. Naghahanap ako ng bagong mga gamit, lalo sa Santa Cruz, sa Iho, may mga ibang mga sa hardware na pwede kong magamit sa aking paghahanap ng bagong medium. But yung yung subject kasi nasa sa puso mo na yun eh. Parang i-express mo na lang in different medium. Parang gusto mong matuto araw-araw. Parang yun ang pinakang maganda sa atin. Not necessarily painter ka or basta kailangang matuto ka araw-araw kasi sabihin na natin na maikli lang ang buhay eh. So you have to express, you have to give back yung blessings mo, i-share mo sa ganun. Yun ang kagandahan ng exhibit, nung Hayag Sining, kasi hindi pera ang hinahabol mo yan. Yung sharing. Sir, Yeah. would you say na, would you consider this na personal na panata na rin po personally? And para magiging tradition na rin po ba to paint something for the Holy or Quaresma? Well, maganda yung tanong mo. Actually, sabi ko nga sa'yo, every Holy Week, ang panata ko, nagdo-drawing ako ng something about the life of Christ using just brush and ink. Ano lang ito? Tinta, itim, at saka handmade paper. Since I studied also a little bit of calligraphy, so parang ang bilis i-express nung parang I let myself hindi nagpipinta kundi nagdo-drawing or nag-a-assess ng mga bagong technique in terms of black and white. Kasi lahat naman yan nag-start muna sa drawing eh. Kaya madali na magpinta pag muna yung drawing. Black and white muna bago ka man kulay. Sir Manny, is it correct to say na mention nyo na rin na you are very inspired by the life of Christ? Oo. Kaya gusto nyo mag-drawing or gumawa ng art form tungkol sa buhay niya. So in non-religious terms for non-believers, what inspires you about the life of Christ na dapat siguro matutunan ng bagong generation ngayon? Well, yung kanyang mga not only the life of Christ, even, alam mo, sa totoo lang, pag nasa hotel ka, may mga libro dyan eh. May Buddhism, may Holy Bible, merong something about tungkol kay Allah. Nabasa ko na paunti-unti yung pagbabasa ko niyan. Alam mo, parang iba-ibang ilog yan. Na iisang direksyon eh. Papunta rin sa dagat eh. Yung bang hindi na ng religion yung pinakang kundi yung pagka-tao mo, pagka ako, yung gano'n. Oh. So, hindi lang the life of Christ, even the life of Buddha, napag-aralan yan. Yung yan. In fact, kaya ako napunta ng India, pinag-aralan ko rin yung Hinduism. So, napakaraming bagay na nasa sa paligid lang natin. Kailangan lang tayo maging aware sa lahat ng natin, yung pakiramdam natin sa puso, sa isip, at saka sa paggawa. Ganun. Medyo technical. Sir, anong track klaseng technique po yung ginawa niyo? Kasi medyo stand out po yung shapes. Yun po, ano pong particular na technique po yun? Well, it's the pinakamahalaga dyan is the composition. Kung makita mo, hindi naman proportion yan. Malaki yung Christ. But ini-emphasize ko,
kung saan nakafocus yung aking express na ano. Hindi ako realistic painter. Ang ano ko is yung kung ano yung maramdaman mo. So, based on everyday sketches and ano, mga, walang tawag natin kung painter ka. Nagko-crokis ka araw-araw, ano, aside from iniisip mo yung mga mahal sa buhay o nagmamahal sa iyo sa buhay, drawing ka ng drawing eh. Then later on, pag gagawin mo na yung ano, hindi naman talaga masusunod yung drawing mo. Naiiba yan in the process of kulay, gano'n. So, ganun yung trabaho ko. Oo. Sir, siguro po your advice to mga bagong artists natin, new generation of artists, lalo na yung mga nag-i-embrace na digital arts, ano po may masasabi niyo? Well, alam mo yung digital art, kaya pag-aralan din natin, you have to with the times. You have to adapt kasi napakaraming imposible na nagagawa sa digital Hindi naman ako biglang naging painter after my schooling, nagtrabaho rin ako ng 6 na taon bilang hindi sa advertising agency, sa isang publications. I did cartooning, I did illustration, I did photography, I'm doing editorial cartoons, So, yung lahat na yon, pinagdaanan ko, mapasok ako ng 8 to 5. Then, at the time, I had double life. Double life means nag-opisina ako and sa gabi, gumagawa ako ng sarili kong trabaho. And that's another life para sa akin. Ang umpisa ko is just black and white. Hindi ako nakakapagkulay sa gabi. Black and white lang. So, yung dalawang entry ko, yung dalawang entry na almost a plywood size of pen and ink drawing, yun na naging grand prize noong 1972. And yun na naging passport ko bilang isang serious artist. Yung ganun. So, maraming stage na, sa publications ako natuto magbasa. Kasi pag nag-illustrate ka, binabasa mo yung article. And at the time, hindi digital Ang inabutan ko, yung tingga, baliktad. Oo. So, nakakabasa ako noon ng baliktad. Yung tingga na may mga slugs. Mainit-init pa kasi galing yun sa galing yun sa yung mga, letterpress ang tawag doon Oo. Bago pa naging offset, bago pa nag-letra set, dinaanan ko lahat yun. Kaya maraming proseso, Sir Manny, one last na lang po, siguro to end everything. Meron po ba kayong dream as a or meron po kayong dream na gusto mong gawin or whatsoever? Parang ano ba po yung minamanifest nyo? Marami akong panaginip. Ano po yung gusto nyo nakikitang na-envision na in the future? Well, akala ko kasi noon, ang artist is painting lang. So, nakatulong sa akin ang pandemic. Yung buong pandemic, umuwi na ako ng Paete. Nawala ako sa Paete ng 50 taon. Umuwi ako. Oo. 50 years. Kasi umalis ako 17 years old na nag-college ako. Nung bumalik ako, matanda na. Kung saan-saan ako nangyari. So, yung panaginip na gumigising sa akin, tula. Tula. Oo. So, bawat kataga, kasi ang talagang ambisyon ko, hindi naman painter at that time, archaeologist ang ko. Pero archaeologist, hindi para maghukay ng mga seladong buto o kung kundi language, Tagalog. Oo. So nakagawa ako ng 2,000 poems dun sa Ngayon ine-edit naririto yung si Michael Corosa, taga Ateneo. Ine-edit niya yung 2,000 poems ko na Tagalog. Ito ay Tagalog na salitang Paite. Hindi ito akadim na Kaya naging kaibigan ko itong si Rio Almario kasi nakita nila yung pagsusulat ko based sa panaginip ko. Ibang klase kasi bawat probinsya may kanya-kanyang punto o intonation. So, ginigising ako sa panaginip ko ng isang kataga. So, kailangan isulat ko yun. Kasi pag hindi ko na
Makalimutan mo na yun. Oh. Ganon din ang painting. Ang painting kasi, blanco yung wall, nananaginip ka ron, puti sa puti. Ganon din ang sculpture na ginagalawan ko. Idinidictate sa akin ng kahoy, yung hugis, kung ano ang babagay sa kanya. So lahat yan nag-uumpisa sa panaginip, sa pag-asa, something like that. Oo. Kasi nabuhay kami sa Paite, sa maliit lang yung bayan namin sa silong ng bahay. So nananaginip kami ron. Nag-uukit kami ron, hindi malaki ang bayan namin. Kaya nag-uukit kami o nagtataka. So lahat yun, panaginip. Yun. Sino naman pong nais niyong pasalamatan sa event na to, syempre dahil napaka-successful dito sa Manila? Well, unang-una, I was really surprised at dito ako napabanda sa Manila Hotel. Dito wala akong kaalam-alam na dito ako makakapag-show. Actually, this is my third show itong year na to. Yung previous to this, may show ako sa Alliance France. Noong ni-request ng ambassador na mag-show ako sa Alliance France tungkol sa France. On time doon sa pagbubukas ng Notre Dame na nasunog. So, nag-exhibit ako sa Alliance France na hindi ko rin mapahindihan kasi ako yung naging artist in residence nga sa France. So, natuloy yun. Then ito nga sa Manila Hotel, I'm really very honored and very proud na dito ako nakapag-exhibit kasi napaka-accommodating ng mga tao dito. Well, lahat halos ng hilingin ko because of Miss Attorney Elba Cruz. Siya talaga yung napaka-instrumental na Actually, ang talaga schedule ko pa sa kanya is Oktubre sa Manila Clock Tower. This is something to do with Manila-Acapulco Galleon trade. So yun ang aming nauna ito. Itong Mas maganda po. mas gumanda ito kasi alam mo, depende rin yan sa host mo. Let's say, dito sa Manila Hotel, mabuti na lang. Kaibigan ko yung chairman na tiga Laguna rin. Tapos yung mga staff nila is very accommodating sa lahat ng from pick up. May lang pinick up yung painting ko na nakatuksedo yung mga pipick up Wow. Hindi First totoo time ba, ito. Sir Van? First time. Mga naka-uniform na ganyan. Ibang level pala. Mataas yung level ng Pero alam mo, sikreto, kailangan honest ka sa sarili mo. I mean, anything about basta yun lang ang sa tao. Okay, thank you Sir, very much. last na lang po, Oh. pa-invite na lang po na to visit To the visit exhibit yan, sa Manila invite Hotel. them to visit the exhibit here. Well, inaanyayahan ko ang lahat na Pilipino. Well, hindi lang Pilipino kasi dito may mga dumating na kaibigan ko sa ibang bansa na mabalita ang naririto ako. Saka akala nila nasa nasa probinsya talaga, which is true. Sana'y ma-attend sila, makita nila yung ganda ng ating arts and culture. Ang isang namin, plano at saka wish talaga is ang arts and culture maging isang parang hindi lang bureau, kundi parang department talaga. Kasi napakalaki ng napakalaki ng antas ng art. Ang art kasi, o arts and culture, walang border. Walang yan. Hindi yan namimili. Lahat ng bayan, lahat ng bansa, may kanya-kanyang art yan. And kaya tayo magkakaintindihan tayo without words. Only dun sa mga expression na katulad nitong mga painting na ganyan. Yeah. Thank you very much. Okay. O, isa lang. Oh. Radio.